Alam mo ba na may isang dahilan kung bakit bigla na lang bumabalik ang ex mo sa panaginip mo, kahit matagal na kayong wala, kahit hindi mo na siya iniisip araw-araw, kahit akala mo tapos na ang lahat, at minsan, paggising mo, parang may bigat sa dibdib mo. O kaya naman may kakaibang saya, may konting nostalgia, may konting what if. At doon nagsisimula ang kalituhan. Miss mo ba talaga siya? May ibig sabihin ba ito? O simpleng panaginip lang? Bago ka gumawa ng anumang desisyon, kailangan mo munang maintindihan kung ano talaga ang nangyayari sa isip mo. Una, hindi mo siya namimiss. Ang namimiss mo ay ang pakiramdam na kasama mo siya. Ang utak ng tao ay hindi lang nag-iimbak ng mukha at pangalan. Mas malakas itong mag-imbak ng emosyon. Kapag masaya ang panaginip mo tungkol sa kanya, maaring ang hinahanap ng isip mo ay yung pakiramdam ng may kausap ka gabi-gabi, may kasabay kumain, may ka-share ng problema. Hindi siya ang specific na hinahanap mo, kundi yung sense of connection at emotional security. At dahil siya ang huling taong nagbigay sa iyo ng ganong klaseng pakiramdam, siya ang ginagamit ng utak mo bilang simbolo. Pangalawa, may bahagi ng puso mo na hindi pa tuluyang nagsara ng pinto. Hindi ibig sabihin nito ay gusto mo pa siyang balikan, pero maaring may tanong ka pa na hindi nasagot. May moment sa breakup na hindi mo fully na iproseso. May mga salitang gusto mong sabihin pero hindi mo nasabi. Ang panaginip ay minsan rehearsal ng mga usapan na hindi natuloy. Isang mental space kung saan binibigyan ka ng pagkakataon ng subconscious mo na tapusin ang hindi natapos. Pangatlo, may emotional pattern kang inuulit. Minsan ang panaginip tungkol sa ex ay hindi tungkol sa tao, kundi tungkol sa pattern. Halimbawa, kung sa panaginip ay iniwan ka ulit, maaaring may takot ka pa rin sa abandonment. Kung sa panaginip ay ikaw ang nagmamakaawa, maaaring may insecurity kang hindi pa natatanggal. Ang utak mo ay nagre-replay ng dating senaryo hindi para pahirapan ka, kundi para ipakita sa iyo kung anong emotional pattern ang dala mo pa hanggang ngayon. Pang-apat, may bagong nangyayari sa buhay mo na kinukumpara ng isip mo sa nakaraan. Kapag may bago kang kausap, bagong nililigawan o bagong relasyon, minsan lumalabas sa panaginip ang ex mo. Hindi dahil mas mahalaga siya, kundi dahil natural na kinukumpara ng utak ang present experience sa past experience. Gusto nitong i-evaluate kung mas okay ba ang ngayon kaysa noon. Ang panaginip ay parang internal review system ng emosyon mo. Panglima, nasa panahon ka ng pagbabago at growth. Kapag nagle-level up ka sa buhay, emotionally, financially o mentally, minsan bumabalik ang mga taong naging malaking bahagi ng lumang version mo. Ang ex mo ay simbolo ng isang chapter ng buhay mo. At kapag napanaginipan mo siya habang nagbabago ka, maaaring paalala ito kung gaano ka nakalayo sa dating ikaw. Hindi ito sign na bumalik, kundi sign na nagsasara ka ng lumang pinto habang nagbubukas ng bago. Pang-anim, may kulang sa kasalukuyan mong emotional state. Kung sa panaginip ay sobrang saya nyo, maaaring may kakulangan sa present life mo. Maaaring sa intimacy, sa excitement, o sa feeling na may taong pumipili sa iyo. Hindi dahil siya ang solusyon, kundi dahil ang utak mo ay gumagamit ng pamilyar na imahe para ipakita kung anong emotional need ang hindi mo napupunan ngayon. Pang-pito, processing ng sakit na hindi mo hinarap ng buo. Kung sa panaginip ay masakit pa rin, nag-aaway kayo o paulit-ulit ang breakup scene, maaaring may bahagi ng trauma na hindi mo na-release. Maraming tao ang nagiging busy pagkatapos ng breakup para lang hindi maramdaman ang sakit. Pero ang emosyon na hindi pinapansin, hindi nawawala. Lumalabas ito sa ibang paraan, minsan sa panaginip. Pang-walo, simple memory consolidation lang ito ng utak.
Sa scientific perspective, habang natutulog tayo, inaayos ng utak ang mga alaala. Pinag-uugnay nito ang past at present experiences. Kaya minsan, kahit walang malalim na kahulugan, lumalabas sa panaginip ang mga taong naging emotionally significant sa atin. Hindi ito destiny. Hindi ito sign. Brain process lang ito, pangsyam. May guilt ka pang dala na hindi mo inaamin sa sarili mo. Minsan, hindi siya ang kulang. Ikaw ang may hindi pa napapatawad sa sarili mo. Baka may mga bagay kang nagawa o hindi nagawa. Mga salitang nasabi mo na sana hindi mo sinabi. O mga pagkakataong dapat mas naging mature ka. Ang panaginip ay maaaring paraan ng utak para ilabas ang guilt na tinatago mo sa araw-araw. Hindi ito tungkol sa pagbalik sa kanya, kundi sa pagharap sa sariling pagkukulang at pagtanggap na tao ka lang din. Pang-10, may bagong sitwasyon sa buhay mo na kahawig ng dati ninyong relasyon. Halimbawa, may bago kang kausap na may parehong ugali niya o may conflict ka ngayon na kahawig ng dati ninyong problema. Kapag may similarity, natural na mag-a-activate ang lumang memory network ng utak mo. Ang ex mo ay lumalabas sa panaginip hindi dahil siya ang gusto mo, kundi dahil siya ang reference point ng isip mo sa ganong klaseng sitwasyon. Pang-11, may bahagi ka pang takot magtiwala ulit. Kung nasaktan ka ng malalim nun, maaaring may subconscious fear ka na maulit iyon. Ang panaginip ay minsan rehearsal ng worst case scenario. Parang training ng isip mo kung paano haharapin ang sakit kung sakaling mangyari ulit. Hindi ito senyales na mangyayari ulit. Ito ay indikasyon na may layer pa ng trust issues na kailangan mong kilalanin at unti-unting ayusin. Pang-11, may bahagi ka pang takot magtiwala ulit. Kung nasaktan ka ng malalim noon, maaaring may subconscious fear ka na maulit iyon. Ang panaginip ay minsan rehearsal ng worst case scenario. Parang training ng isip mo kung paano haharapin ang sakit kung sakaling mangyari ulit. Hindi ito senyales na mangyayari ulit. Ito ay indikasyon na may layer pa ng trust issues na kailangan mong kilalanin at unti-unting ayusin. Pang-12, hindi mo pa tuluyang tinatanggap ang ending. May mga break-up na malinaw. May mga break-up na biglaan. Kapag hindi malinaw ang dahilan ng paghihiwalay, mas mahirap tanggapin ng utak ang ending. Ang panaginip ay minsan paraan ng isip para subukang gumawa ng narrative na mas madaling intindihin. Parang gumagawa ito ng sariling closure kung hindi mo ito nakuha sa realidad. Pang-13, namimiss mo ang validation na binigay niya. Hindi siya mismo ang namimiss mo. Ang namimiss mo ay yung pakiramdam na may taong pumipili sa'yo. May taong nagsasabing, ikaw. Kapag matagal kang walang ganoong klasing validation, natural na babalik sa panaginip mo ang huling taong nagbigay nito. Ang panaginip ay paalala na may emotional need ka ngayon na hindi napupunan. At kailangan mo itong hanapin sa healthy na paraan, hindi sa pagbabalik sa nakaraan. Pang-14, may bahagi ng identity mo na naka-attach pa sa relasyon na iyon. Kapag matagal ang naging relasyon, nagiging bahagi ito ng pagkakakilanlan mo. Kami ang nakasanayan mo, hindi ako. Kapag nag-iisa ka na ulit, may adjustment period ang utak. Ang panaginip ay maaring pagbalik sa panahon na mas malinaw pa ang role mo sa buhay bilang partner. Hindi ito longing para sa kanya. Ito ay adjustment ng identity mo bilang independent ulit. Pang-15, natural lang talaga ito dahil naging mahalagang bahagi siya ng buhay mo. Hindi lahat ng panaginip ay may dramatic meaning. Minsan, ang pinakasimple ang totoo. Siya ay naging mahalagang bahagi ng chapter ng buhay mo. At ang utak ay hindi basta nagbubura ng mahalagang tao. Kahit naka-move on ka na, kahit may bago ka na, kahit wala ka ng emosyon, normal lang na minsan lumitaw siya sa panaginip. Hindi ito regression, hindi ito kahinaan.
Isa lang itong patunay na may mga taong dumaan sa buhay mo na nag-iwan ng marka. Ngayon, ano ang dapat mong gawin kapag napanaginipan mo ang ex mo? Una, huwag magpanik. Hindi ito sign na kailangan mo siyang balikan. Hindi ito destiny signal. Hindi ito utos ng universe. Panaginip lang ito at ang ibig sabihin nito ay nasa emosyon mo, hindi sa aksyon mo. Pangalawa, obserbahan mo ang naramdaman mo paggising. Masaya ka ba? Malungkot? Neutral? Doon mo makikita kung ano ang tunay na mensahe ng panaginip. Minsan, ang panaginip ay hindi tungkol sa kanya, kundi tungkol sa kung anong kulang sa buhay mo ngayon. Pangatlo, huwag magdesisyon habang mataas ang emosyon. Kung bigla mong naisip na i-message siya, maghintay ka muna. Bigyan mo ang sarili mo ng 24 na oras. Huwag kang gagawa ng permanent decision dahil sa temporary emotion. Sa Stoic perspective, malinaw ang prinsipyo. Hindi mo kontrolado kung sino ang lalabas sa panaginip mo, pero kontrolado mo kung paano ka tutugon pagkatapos. Ang maturity ay hindi nasusukat sa kung sino ang napapanaginipan mo. Nasusukat ito sa kung sino ang pinipili mong isama sa realidad mo. At tandaan mo ito, kapag kaya mo na siyang makita sa panaginip nang hindi ka nagigising na wasak, ibig sabihin malayo ka na sa dating ikaw. Ibig sabihin, nag-grow ka na. At minsan, ang pagbabalik niya sa panaginip mo ay hindi pa anyaya para bumalik sa nakaraan, kundi paalala kung gaano ka na kalayo. Kung napanaginipan mo ang ex mo kagabi, huwag mong tanungin kung babalik ba siya. Tanungin mo kung anong parte ng sarili mo ang gustong marinig. Dahil sa huli, ang panaginip ay hindi tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa iyo. Minsan akala natin kapag napanaginipan natin ang ex natin, mahal pa natin siya. Pero hindi lahat ng bumabalik sa panaginip ay dapat balikan sa realidad. May mga taong dumaan para turuan ka, hindi para manatili. Tanungin mo ang sarili mo, kung bumalik siya ngayon, pipiliin mo pa ba siya o pipiliin mo na ang sarili mo? Ang totoong move on ay hindi yung hindi mo na siya napapanaginipan, kundi yung paggising mo wala na ang sakit. Kapayapaan na lang at alam mong pipiliin mo na ang sarili mo.